Inip na raw si Pangulong Bongbong Marcos sa masyadong mahabang palugit na binibigay sa mga pinag-iinalaang smuggler. Git niya, madali lang namang maglabas ng dokumento kung legal talaga silang nagnenegosyo. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Isa sa mga dahilan ng pagtaas ng presyo ay ang mga smuggler, mga hoarder at mga nagmamanipula ng presyo ng produktong agrikultural. Bilang na ang mga araw ng mga smuggler at hoarder na yan. Ito ang isa sa mga pinalakpakang pangako ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang State of the Nation address noong Hulyo. Pero makalipas ang halos 2 buwan, naiinip na raw ang Pangulo sa haba ng panahong binigay sa mga hinihinalang smugglers para patunayang sila ay mga lehitimong importer. Sa ilalim ng RA 10863 o Customs Modernization and Tariff Act, may 15 araw ang sinumang kinukwestiyon ng Bureau of Customs na umapela. Pero giit ng Pangulo, tumatagal lang ang pagtugi sa smugglers at hoarders sa haba ng palugit nila. Pangamba niya, baka makalusot lang ang mga ito dahil sa haba ng palugit na binibigay ng batas. Sinusubukan natin ngayon bawasan yung 15 days into 7 days. Dahil kung legal ka na importer, hawak mo lahat ng dokumento. Pag hinanap sa'yo yan, bibigay nyo kagad. So bakit pa 15 days? Una nang sinabi ng Malacanang na sapat ang supply ng bigas sa bansa. Pero may mga smuggler at hoarder na minamanipula ang supply para tumaas ang presyo. Ito rin ang nag-udyok sa Pangulo kaya siya na mismo ang nagpatupad ng price ceiling sa regular at well-milled rice. Kung ako lang, ayokong pakialaman ang merkado. Ngunit hindi naman tama ang takbo ng merkado dahil kinakalikot nga ng mga hoarder at saka ng mga smuggler. Bukod sa price ceiling, ipinamahagi na rin ng gobyerno ang mga nakukumpiskang smuggled na bigas ng Bureau of Customs bilang ayuda. Kanina, personal na ipinamigay ng Pangulo sa General Trias Cavite ang 41,000 sako ng smuggled rice sa ilang benepisyaryo ng 4Ps. Mga nasa batyan na kontrabando ng customs sa Zamboanga. Sabi ni Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan, pinag-aaralan na nila ang iba pang pwedeng hakbang bilang alternatibo sa price cap. Sa ngayon, hindi pa masabi kung hanggang kailan ito ipatutupad sa merkado. It's temporary. So as soon as we can see a better option of addressing that and we have achieved already the objective, then it should be lifted. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.